Iginiit ng liderato ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front na inutusan nila ang kanilang mga commander sa encounter site na magpatupad ng ceasefire. Pero lumalabas sa timeline na 10 oras matapos ipag-utos ng MILF ang ceasefire, saka palang nagtigil putukan sa encounter site. Live mula sa Senado sa Pasay City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hinahanap ngayon ang sinseridad ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ay sa harap nga ng ginagawang investigasyon ng Senado sa Mama Sapano incident. Samantala, sa report ng Joint Crisis Committee ng MILF at ng gobyerno ay idinitali nila kung paano nakatulong ang ilang commanders ng MILF para magkaroon ng ceasefire doon sa enkwentro sa Mama Sapano. Kasagutan dito. Halimbawa na lang yung sila. Hinanap ng ilang mga senador ang mga leader ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pagdinig sa Senado sa madugong operasyon sa Mama Sapano. Si MILF Ceasefire Committee Chairman Racid Ladiasan ang pinadalo ng liderato ng MILF. May tanong pa naman si PNP OIC Police Deputy Director General Leonardo Espina sa MILF. Almost all were shot at close range in their heads with high-powered rifles to see to it that they were dead. They were stripped of their uniforms, clothes, firearms, and personal belongings, and cell phones, even telling the wives of my men, patay na ang asawa mo, huwag ka nang tumawag. Hamon din muli ni Espina sa MILF na ibalik ang mga armas ng mga napatay na SAF Commando. Sabi nga ng MILF Ceasefire Committee, bandang alas 6:30 ng umaga noong January 25 nila nalaman na may enkwentro. Agad daw nila itong itinawag sa gobyerno para sa ceasefire. Sa timeline ng ceasefire, alas 10:30 ng umaga, nag-text si Brigadier General Carlito Galvez ng hepe ng Ceasefire Committee ng gobyerno sa MILF na nagbigay na siya ng abiso sa PNP na mag-ceasefire o magtigil putukan. I-request din daw ito sa 105th Days Command ng MILF. Simula pa po sa umaga, in contact na kami sa commander sa ground. Sino to? Si Ustad Zakaraguma at saka si Ustad Wahid. Hinihingi namin sa kanila na magtulungan kami at very cooperative naman sila. Dalawang grupo ang binuo ng Crisis Committee. Ang isa pinamunuan ni MILF Commander Ustad Wahid Tundok na pumunta sa encounter site ng Barangay Tukalanipaw para kausapin ang 105th Days Command. At ang ikalawa, pinangunahan nila Diasan nakakausap naman sa 45th Infantry Battalion. Pasado alauna ng hapon, inabesuhan daw si Diasan ni MILF Commander Ustad Tundok na pwede nang pumasok ang Joint Ceasefire Committee sa encounter site. 2:20 p.m. Nakatanggap ng text si Brigadier General Manolito Orense na nautusan na raw ang mga MILF commander na huwag nang gumalaw. Bandang 3:30 p.m. tinangka raw pasukin ng crisis team ang encounter site pero may mga armadong grupo daw. Alas 4 ng hapon, humupa na ang tensyon pero sa oras na ito, may ilang grupo ng PNP SAF na pinaputukan ng BIFF. 5:40 p.m. inibesuhan ng MILF Ceasefire Committee ang mga combatants nito na huwag hadlangan ng operasyon ng SAF. 28 na miyembro ng SAF ang nailigtas madaling araw kinabukasan. Ang hirap ng situation po sa ground, close encounter at talaga po ang sabi po nga po nila nung commanders po sa area ang galing po nung ka-engage at hirap na hirap po din po sila. Buong puso po kami nagko-coordinate, nakikipagtulungan sa gobyerno sa simula pa po sa simula. Pero bandang alas 4 na ng hapon nang umatras ang 105th Base Command ng MILF. Ibig sabihin, simula nung maalerto ang Ceasefire Committee, alas 6 ng umaga, halos 10 oras pang lumipas bago tuloy ang tumigil ang putukan. So at 6:30, alam na ng MILF na ang kalaban nila, government troops, whether policeman o sundalo. Opo, Your Honor. Why did it take 6 to 7 hours before the MILF could instruct and order their men on the field to stop firing? And in fact, they only stopped firing when everyone was already dead. Ang continuing engagement po namin sa counterpart with the government is paano ho namin isi-ceasefire. Umabot na nga po sa point na we organize po yung task force and move to the area
Hindi ang Mama Sapano encounter ang unang sumubok sa katatagan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Noong Oktubre 2011, 19 na sundalo ang namatay na magkaengkwentro ang MILF at Philippine Army sa Albarca, Basilan. Tinutugis daw noon ng AFP ang isang pugante na sangkot sa pamumugot sa mga Philippine Marines noong 2007. Pero tulad sa Mama Sapano, sabi ng MILF, wala raw koordinasyon ng pagpasok ng militar sa Albarca. Bago ang enkwentro sa Albarca noong Agosto 2011, kapapangyari lamang ng sikretong pulong ni na Pangulong Aquino at MILF Chairman Alhaj Murad sa Japan na siyang itinuturing na pagsisimula ng usapang pangkapayapaan ng Administrasyong Aquino at ng MILF. Para kay Senador Bongbong Marcos na dumidinig ng Bangsamoro Basic Law sa Senado, bago umusad ang usapang pangkapayapaan, kailangan maipakitang may tiwala ang gobyerno at MILF sa isa't isa. On the side of the government is the chain of command in the proper way that is understood by both parties. Is the coordination sufficient? And the part of the MILF, again, how did this happen? You knew already that government forces were in front of you. Why did you not withdraw? Ngayong araw na nga sana ang pagbobotohan ng komite sa Kamara ang Bangsamoro Basic Law o BBL, pero itinigil ng Kamara ang pagdinig sa BBL dahil sa enkwentro sa Mama Sapano. We have to suspend because on Wednesday, the committees on public order and safety and the committee on the peace and reconciliation, where our members are also chairmen of this and also our members of these committees, will be attending this investigation. Aminado si Rodriguez na humihina ang suporta sa BBL, pero hindi naman minasama ni Government Peace Panel Chairman Miriam Coronel Ferrer ang pagsuspindi sa hearing sa BBL. Baka mas mabuti naman talaga na magkaroon muna ng kalinawagan dito para maluwag ang loob ng lahat at maging mas bukas ang isip sa pagtatalakay dito sa BBL pag medyo malinaw na to. Jessica, ayon kay Senador Bongbong Marcos, ay nakausap daw niya itong si MILF Chief Negotiator Mohagere Iqbal at nagsabi ito na a-attend na ito sa pagdinig ng Senado bukas. Jessica? Joseph, lalo bang nalagay sa defensive ang MILF after the hearing this morning at the whole day practically sa Senado? Hindi naman siguro defensive, no? Pero ang hinahanap ng mga senador, sabi nitong si Senador Marcos, yung sincerity may be put into question kasi bakit parang wala ka ngayon dito? Pinag-imbestigahan natin yung Mama Sapano. Itong sinabi nitong si Senador Cayetano na at least we've heard from the police and the AFP, yung report, yung reconstruction ng mga events according to their perspective. Now, nasan yung sa MILF? So, kung bukas ay hindi makakarating si MILF Chief Negotiator Mohagere Iqbal, ayon kay Senador Bongbong Marcos, baka simulan na nila magbasa ng meaning kung ba't hindi ayaw sumipot ng MILF dito sa pagdinig ng Senado, Jessica. But ang sinasabi ng mga senador ay both parties ay kailangang mag-introspect or mag-isip kung ano ba yun nangyari doon sa insidente. Kasi ang sinasabi ni Senador Marcos, nasunod ba yung chain of command on the part of government? And number two, sa naman ng MILF, ay kung alam niyo pala na nga na mga government forces yung nakasagupan niya, bakit hindi tayo agad umatras at nag-disengage, Jessica? Some analysts and columnists are saying na ito raw ang isa sa kung hindi man pinakamalaking krisis na pinagdadaanan ni Pangulong Aquino. How would you assess naman itong hurdle na ito sa pagitan ng gobyerno at ng MILF as far as the BBL process is concerned? Joseph? Jessica, it is not an insurmountable hurdle, but it is a hard hurdle to get over, no? Ang pinag-usapan nga natin dito ay yun, in terms of the BBL, yung time element, no? Yung time na kailangan para ito ay maipasa, number one, sa Kongreso, at pag ipinasa yan, ay meron ka pang hurdle dyan na plebiscite, ang taong bayan na magsasabi kung gusto nila yung Bangsamoro entity. Ngayon, kung ngayon na nabinbin sa Kamara at saka sa Senado yung pagdinig, umiikli yung panahon natin for those two processes. Yung plebiscite at saka yung pag-upo ng Bangsamoro Transition Authority. In concept kasi, Jessica, nung napag-usapan yung nasignan, yung peace agreement with the MILF, ang concept was, yung MILF will sit doon sa Bangsamoro Transition Authority for at least 1.5 years bago yung general elections for the Assembly sa 2016. Kumakain na tayo dyan, doon sa oras na yan para doon sa BTA. So, the longer that the BBL stays with Congress, the shorter yung time for the MILF to sit
as a Bangsamoro Transition Authority before the elections in 2016. So definitely, yung timeline, medyo yung napag-usapan natin last year, that's medyo hindi na yan nasusunod, Jessica. But gauging or basing from the senators' reactions and questions kanina, lalo na dun sa representative ng MILF, no, si Ginoong Ladjasan, medyo madiin yung, I think ang pinatutunguhan yung trust and sincerity. Bumalik doon yung trust and sincerity ng MILF dito sa usapan for the BBL. Parang doon na focus. Yun yung undercurrent na ramdam ng marami sa hearing kanina. Joseph. Alam mo, nung nasa Malaysia tayo for the signing of the decommissioning, yung both parties naman recognized, no? The government and the MILF, na because of Mama Sapano, kailangan nating ipakita sa isa't isa that pwede nating pagkatiwalaan at we can go forward doon sa peace process. Another way of looking at it, Jessica, is that tandaan, on the brighter side, on the brighter perspective, pwede natin siyang tingnan na hanggang ngayon, yung government at saka MILF ay magkaharap pa rin at nag-uusap. It could have been easily, parang kung yung both parties could have turned away from each other because of the Mama Sapano incident, but there's still, we can say that the peace agreement is still holding between the government and the MILF. How long and how far, we don't know. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.